Annalise and Sir Steven, and of course our attendees today. So we are here to present our system, campus equipment, and facility reservation system. But before we start, I am Patricia Joy Larete, the project manager. I'm Ashler Maine Gomez, the UI. I'm Angelica Joy Uy, the tech lead. I'm Dino Jr. I'm the tester. And I'm Kevin Marcellus, the developer. So when the manual logs have served the campus for the years, the growing demand for resources requires a more dynamic and scalable solution. So CEFRS was designed to modernize these workflows, bridging the gap between yung manual record keeping and real-time digital accuracy. So our system doesn't just store data, it optimizes it by automating yung scheduling and centralizing the inventory. So we reduce the administrative or faculty burden to them and ensure that yung campus resources are always utilized at their highest capacity. So today we will show you how this transition to the utilized system creates more transparent experience for every users. And to begin our system demonstration, I will call our technical lead for authentication. So we will start in the login po. So this is our landing page, and there's two options: sign up and login. So I'm gonna demonstrate the student login. I'm gonna enter my student ID. So here is the dashboard of a student, and we will explore some of the functionalities later. Pero mag-focus muna tayo sa may part na forgot password namin, since may ni-implement po kami doon. So, case scenario, nakalimutan, ni Ashley, yung password niya. So, we have two, may dalawa po kaming platform kung saan po pwede makapag-change password si user. There is email and then phone number. So, for me po, ako muna, yung email ko po. So, nag-send na po ng verification. So, titingnan natin sa email, Gmail. So, yun po, nag-send na po yung system ng code kung paano po magpapadala ng password. Okay. So, again, for the sake of this presentation, I'm gonna change my password po. So this is my new password. So nag-reset password na po. And then itatry ko siya ulit i-login. Pero this time, yung email ko naman po. Kasi natry na po natin yung student ID ko. So yung email ko naman po. Ganyan, gumagana po siya. Next is yung forgot password for phone number. Since hindi po range yung phone ko ng signal dito, yung may Ashley na lang po na phone yung gagamitin. So
kasi sa web dev namin, gumamit kami ng SMS service, and then marami pa po kami natirang credits doon. And then nasayangan naman ako kung hindi naman po gagamitin yung service na yun, and then pangdagdag functionality din na din po siya sa system namin. Kung diba, nakalimutan din nila yung email nila, pero mas good sila sa phone number nila. So, dalawa po yung choice. Okay. So, ayan po. So, yun po, nakapag, ano siya, try mo din ma-change password. Sige. Hindi. So, same lang po sa email, after pong mag-send ng verification code, so, try po ipakita Ash yung message. So, yung sender name po niya, kasi nga po, di ba, ginamit namin yung SMS service nung web dev pa namin. So, yung last sender name pa yung ginamit namin. So, yan po. Ang ginamit po namin sender, SMS service is yung semaphore. Yan. So, let's proceed na. Next. Kay Kevin. So, sa part ko naman po is, demo ko po yung student request ng equipment. So, here, makikita po natin sa dashboard natin, sa sidebar, may choices sa facilities and equipment. And sa equipment po, makikita po natin yung mga equipment na available and filterable naman po siya by category. So magre-request po ako ng camera for today or active depends. So, wala mong camera. Thank you. So ito pong request na to is kailangan pa pong i-approve ng admin. So, yan. So, borrowing request submitted successfully. So, next naman po is dinner, which is request naman po ng facilities. So, good afternoon everyone. So, ngayon papakita ako po. Ipapakita ko naman po ngayon kung paano po mag-reserve ng facility using organization account. So, after ng successful na alam ako organization sa kanyang register account po, na naka-register dito sa system namin, ito po yung unang-unang bubungan sa kanya po. So makikita po natin dito yung summary of active reservation na ginawa niya and also pending request, total request, and also yung recent request po. Pero ngayon, malinaw wala pang record kung nakalagay dahil bago na lang po yung account na to. So para makapag-reserve po tayo ng facility, kailangan natin i-click lang po yung facility sidebar. And then pupunta na po tayo dito sa mapupunta na po tayo dito sa page na for facility. So makikita natin po dito yung mga available facilities na pwede natin ipagpilihan ay reserve. And also may search bar din po dito para hindi na kailangan pa ni organization na mag-scroll down and scroll up. So pwede niya i-type dito yung gusto niya mag-specific facility natin na available sa system namin. For example, yung POST po, and para ma-reserve po ito, kailangan natin i-click yung reserve facility button. And then may magpapapa po na form, which is dito po. Dito sa form po na to, kailangan na fill up natin ang lahat ng required fields. Kasi isa lang na required fields na hindi po mag-i-enable yung sa request button. So, allow me to fill up this form.
total capacity po ng attendance kung ilan po yung gusto mag-attend. Ay attend sa event na yun. And then kung makikita rin po natin, meron po dito globe. Reminder lang po ito na yung request ni organization ay dadaan po sa review ni admin. So, pag sinabi natin yung request, pag successful po ito yung pop-up message na lalabas. So, ang gagawin na lang po ni organization ay hintayin na lang yung response ni admin kapag rejected or approve yung request na ginawa niya po. So, ganoon lang po dali kung paano mag-reserve ng facility dito sa system namin using organization account. And para naman po ipakita sa atin kung paano po i-manage ni admin yung mga requests na ginawa po namin kanina ni Mr. Barcelos, Ms. Patricia Relente will demonstrate it to us. So for the POV ng admin, as you can see dito yung admin, and dali naman niya makikita yung request ni Mr. Barcelos and Mr. Anda. Pwede mo So, dito sa admin panel, dito nangyayari yung mga managed requests na pinadala ni student and campus organization. So, if na-approve si admin dito, hindi lang siya basta-basta nasa-save sa database namin. So, ito is nagsisync siya sa email ng student and organization kung ano yung ginamit nila sa login. So, another feature is yung sa calendar. Pag, for example, itong request ni Andayan na facility and equipment, makikita yun dito sa calendar po natin. Dito na siya nagsisync, and if makikita rin siya sa email nyo, mag-approve si admin, mag-notify, ito po yung request ni Mr. Barcelos kanina. And mas pinag-prevent po calendar namin yung double bookings and yung pag-overlap ng mga start time and ending. And dito naman, meron po tayong status, which is if approved and overdue. Magsasend sa email ni student and organization if malapit na yung overdue. Mas maisip ni faculty yung mga mas highest na return rate ng mga equipment and updates sa facilities if available na or yung equipment is still borrowing. So, meron din status dito by default if ayaw mo gusto dito makita na ni admin, naka-filter out na siya yung mga in-approve niya and then yung mga overdue. So, for the UI UX naman na discussion, I will call Ms. Gomez po. So now let's demonstrate the managed request of admin. So sa page na po ito is makikita po natin yung lahat ng request, both equipment and facility. And yung ID, so yung unique ID po nung sa request is yung RecPack, tapos yung tatlong numbers, tapos sa may equipment naman po is yung tapos apat din po ng number. So madali pong ma-identify ni admin kung ano pong, para saan pong ID po yung ginamit. So next naman po is yung sa search box. So sa search box po is kapag may gustong hanapin si admin, for example, is si Ashley. Gusto niyo makita yung mga request na ginawa po niya na reservation. So, makikita po, madali na po makikita dito. Pwede rin po by item, for example, yung camera. So, lahat po ng mga nagbarang ng
camera is makikita po dito. So next naman po is yung filtering po namin. So kapag gusto pong makita agad ni admin yung mga pending requests, pipindutin niyo lang po to at makikita niyo po yung makikita niyo po lahat ng mga pending requests po ng org or ng student. Next naman po is yung mga na-approve. Next naman po is yung mga na-reject po ng admin. Tapos, hindi po basta-basta pwedeng i-reject ng admin without ilagay po yung kung ano po yung reason kung bakit niya po i-reject. Sa return naman po is ito yung sa may equipment na kapag nabalik na po ng student or yung equipment is i-mark as return lang po ng admin. So, may dinagdagan po kami sa may user details, which is yung role badge. Ginamitan po namin siya ng field badge. So, madali po malalaman ng admin kung si org po ba or si student siya nagre-request. So, next naman po tayo sa equipment inventory. So, sa may equipment inventory po, so, for example po is yung itong webcam. So, makikita po natin dito na 10 lang po yung available. So, kapag makasal po siya na i-admin, hindi po kasi basta-basta babawasan yung po yung sa inventory. Kailangan mo po munang mag-mark as pick up. Ibig sabihin po kapag parang kinukonfirm po ni admin na nakuha niya na po yung, nabigyan niya na po yung equipment. Tapos kapag mark as pick up niya na po, mag-mark as one barrel po dito sa inventory. So, dito po sa may, meron din pong physical audit. So, sa may physical audit po, for example, is, kapag yung microphone po is nagkaroon po ng bago na stock, pwede pong i-update ni admin yung actual count ng, for example, 4. Stock na po ng microphone is 4. So, sa may reorder others naman po, is kapag yung stock po, isa sa mga stock po dito is wala na pong stock. So, makakaroon po ng alert kay admin para po i-stock niya po yung stock po ng equipment. So, may pagkakatan po siyang form, ilalagay niya po kung saan location po siya. For example, Tech Lab. For example, yung supplier is Ayun, sana hindi natapos yung presentation. Pero sana kasi, dun sa recommendation kasi namin, yung huwag na isama sa atin yung identification. Kasi yung process talaga yung important kung ano yung ginagawa ng system, yung pag-una. Pero yung sa identification, it seems nice.
Ganun siya remember. Pwede patingin ko ano yung ginagawa ko remember. So yung sa remember ko, for example, is nag-create po ng new tab yung user. For example, kung admin. Nadaladyo po doon siya sa account kung ano po yung nakalagin ko ngayon. So kapag i-log out naman po, automatically nakalog na din po yung isang tab. Okay, so, kanina umaga, nalagay ko kasi siya dyan. Tapos, naka-remember me siya by default. So, nung binuksan ko ulit, ayun, nag-forward ako sa dashboard. Pero hindi ko alam, basta homepage niya. Tapos admin siya. Problem is, export na yung token ko. Tapos, hindi ko lang, pinigil ko yung mga things walang nalabas. Kasi hindi ako nilalagay. So, dapat doon, kung lalagyan siya ng remember me, tapos may refresh open gano'n. Tapos, if ever ma-expire na yung token, malalagaw ito. Sa UI naman, maganda siya. Maganda yung colors, pero feel ko dun sa yellow na container. Parang adding choice of colors ang yellow. Tapos nakita ko rin nilipat din ko yung container way sa yellow. Pwede mapunta dun sa containers. Kasi, ako na refresh ang kaya. Ayun, pwede yung camera sa screen. Tapos, pwede siguro makalit pa yung containers. Tapos, maraming way kasi to style yan, kung paano i-display yung information. Pero, dahil simple lang naman yun. Kasi yung available, kasi na-available. Pwede mo siyang gawin na. Kung may ginagawa nila isa na, pwede siyang sa Shopee. Ganun daw numbers na lang. Tapos yung lang nakalagay yung available. Pero yun naman sa UI, nagagandaan ako sa UI kasi ang linis niya. Yung comment ko lang was yung yellow, medyo odd choice siya. Madali ganun yung muna sa akin. And thank you. First comment ko din is maganda yung UI mo, lalo na yung landing page. Sino gumawa ng landing page mo? Ayan. At gusto ko lang i-comment kasi ayan, maganda siya. And then, yung overall na paano ba to? Yung overall feel and parang identity ng system mo, parang solid siya. Like, consistent yung typography, yung colors, yung bakit pala marunong kapili ng color? Yung ano po, inspiration po yung sa PUP color palette po. Kaya po yung medyo yellow gold din po yung inspiration po yung page. Kaya sabi ko mga kay Jim kanina, parang ganito yung itsura ng mga system namin during capstone. Kasi puro PUP kasi yun. So parang nati-trigger yung trauma namin ko ba? Joke lang. Anyway, yun yung sa UI. Baliban sa mga nabanggit ni Jean, generally for me, consistent naman maliban dun sa mga a few mishaps. So, like, predictable and mabilis na sundan yung system. But, ayan, may mga gusto rin ako i-point out na mga shortcomings, katulad nung ginawa kanina sa naunang group. So, try nyo nga ulit na mag-login. Balik kayo dun sa login page ng student. Ayan. Katulad nung pinagawa ko sa kanila, try nyo na i-offline. Punta kayo sa network.
sa network and then iset nyo sa offline. Ayan. And then try nyo na mag-log in. And then let's see kung ano yung lalabas. Ayan. So, pwede mo bang i-zoom in kung ano yung nakita? Ayan. So, can you tell us exactly anong mali dyan sa ano? Sa error message? Hindi po namin na-anticipate na try sa logout. And ito pong error message na to is hindi siya human readable or hindi naiintindihan ng user. Siguro, hindi pwedeng lagyan ng exceptions or yung try catch na kung maging same error na ganito is sasabihin ng user na check your network connection. Ayan. Kaya na kasi dun sa previous group, nung tinry natin na, di ba yung lumabas kanina is invalid username or password. Iyon, mali lang yung error na lumabas sa kanila or misleading. But itong klaseng error message kasi, it's a security vulnerability. Kasi as you can see, pinrint nyo mismo sa user yung parang root ng backend nyo. Nakikita nyo, ayan o, di ba yan yung root niyo sa backend? Yan, API/auth/login. So like, napakalaking vulnerability or security risk na sa system. So always remember na yung mga error message natin dapat lagi as much as possible. Hindi na as much as possible. Like dapat talaga we always avoid na i-print yung mga ginang klaseng error message. Kasi in-expose natin sa user yung kumbaga internal workings ng system natin. So make sure na lagi yung mga error message kinakatch na yung mga possible exceptions, errors, and then meron tayong nilalagay at least man lang na generic message. So like yung mention ko kayo na pwede kayo maglagay nyo ng something went wrong, mga ganun. Hindi nyo naman need na talagang parang maglagay ng error message for every situation. Kasi napakaraming situation na pwedeng mag-arise yung error. So, ayun lang. It's one thing to keep in mind sa susunod kasi malaking security risk yan. Buti nga ganyan lang kasi mga ibang error na talagang ipiprint na pa yung mga mahahaba siguro nakikita nyo during debugging. So, ayun lang naman for now. Sir AJ. Sige, tunga sa... May database kayo? Here. Budget naman, thank you. Actually, same lang din yung sa nakita ko din sa database. Sige, okay. Sino naggawa ng database? Okay, pinagana. Actually, yung database mo namin, iba po dun sa unang na-plan namin sa Spring, which is nasa documents po namin sa GitHub. Tapos, iba po yung currently na ginagamit namin. Mas ginamit po namin to kasi para mas umandi yung ginagamit naming tables. And since medyo maliit lang naman din po yung project. Ayun, yung patuloy na sabi natin kanina, doon sa database. Saan na ba yun? Saan yung goals? Sa ASCO. Gitna. Ayan, nakainom din siya. Saan ba yun? So ito yung currently na ginagamit niya.
Saan na yung role ID? Eh, nasaan yung role? Nasa dinner table po. Ito yung pinakita sa akin. Ito yung pinakita sa akin. Yan, kasi yung nakainam na role. Nasa user roles table. Ano daw? Naguluhan ako dyan sa part niya. Bakit nakainam? Ano pinagkaiba ng role name sa name? Kasi kapag sinabi mong inam, yun na lang yung mga possible values na ilagay mo. Tapos meron ka pang role underscore name. Ano pinagkaiba niya? Same lang po. Feeling ko enough na yung role underscore name. Tama na yung ginawa mo eh. Role underscore name, may role ID ka, tapos nilink mo siya dun sa users na role underscore ID. Useless yung name. Tama ba ako? This one. Yung kabila kasi, ang ginawin nila yung name. Pero, yan. Then yung status. Bakit naka-barker yung status mo sa... Nasaan yung status mo? Nakita ko yun. Kasi status mo. Meron mga status dyan na naka-barker. Okay. Sa facility mo, status mo ay naka-email. Tapos sa iba, asan na yun? Status naka-bar card. Kasi madalas, ginagamit natin yung reference to. Tignan mo, yung status mo, ininam mo, pati yung type, ininam mo pa. Pero doon sa role, ginawa mo na siyang reference table. Type. Yan. Tsaka yan. Pero, in-implement mo na yung isang magandang way sa referencing at ka pa nag-inam ulit. Pwede naman kasi yung inam. Ang ginagawa lang kasi natin dyan is paano kapag nagbago yung format. Sige nga, akit ka ba? Ayun. Ayun, no? Facility underscore reservation. Yan, status, barcard. Sa ilalim ng purpose. Yun, yan. Yan. Bakit naka-barcard yun? Actually, dapat naka-reference table po yan. Ano ba to? Ito talaga yun. Yan po yung una kong design sa database. Kaso hindi nasunod. Yes. So ito yung naka-implement. Saan mag-define na ang impact mong data is itong status? Sa ano na po, sa dependent po kung saang action ng user or ng request. Ibig sabihin naka-hardcode. Naka-function is po. Ganito dapat yung iniisip natin sa developer. Hindi alam ng system na ang sunod ng open ay ongoing. Kaya natin siya nilalagyan minsan ng references table. Doon natin kino-configure. After the open, ano yung mga options na pwede mong puntahan? Hindi ka dapat open, completed agad. Kaya natin siya nilalagyan ng mga reference. Ayun. Table. Sige, may nadagdag ka. Sure? Nasaan yung, may UI ka dyan. Meron kang remember me. Nakita mo yung login mo. Yung remember me check button. Gumagana yun.
End mo ng first question ko. Gumagana yung remember me check button nyo? Wait. After mag-expire po nung token, hindi niya na po na-remember yung user. Balikan ko yung question. Gumagana ba yung remember me mo? Hindi. Within time period. Oh, ano yun? Kasi yung remember me, kapag chinet natin siya, babaliwalain niya yung session timeout nyo. Tama? Question ko, kapag chinet ko ba yung remember me, then lumagpas ako, ilan yung session timeout ko? Ilang minutes? Ilan? 1 hour? 30 minutes? Ayun. Tuwing kailan nalalag out, natas niyo ba yun? Kung ilang oras nalalag out yung system? Hindi. Lagi yung detasyon na kung ilang oras idle time. Kasi yung remember me, pag chinik mo, all throughout yan, hanggang hindi ako naglalag out. Ano ba, yung session time out to 30 minutes. Tapos lumagpas yung 30 minutes, then nung nag-login ako, naka-check siya, hindi niya papakilamanan yung session time out. All throughout the page. All throughout the, as long as hindi ka nag-click ng log out, hindi siya mag-log out. Kahit kung sarado mo yung, pag ito, data mo or less ka mo. Paano mo nasabing hindi siya, feeling ko hindi siya na-implement kasi hindi ko siya nakita sa database. Madalas, makikita mo siya sa, punta ka sa users table. Nasa users table yan na meron is remember me or token. Something na gano'n na table. Kaya nung tinignan ko pa lang yung users nyo, tapos meron kayong gano'n na feeling ko hindi nyo siya na-implement. Hindi naman siya. Ito yung mga sinasabi natin siguro nice to have. Pero kasi kung ilalagay nyo pa rin siya dyan, hahanapin naman siya. Meron ka na remember mo yung tapos tinatry ng user. Sige lang in ka. Yung sa OTP, ganyan na may OTP, no? Ang suggestion ko lang, bakit niya pa kailangan ilagay yung whole number kung saan kayo nag-send ng OTP? Hindi, sa UI, nakakita ka ba na halimbawa may verification ka? Nag-send kami ng OTP sa gantong number, full number na ito. I-hacker ako. Okay. I-text ko nga itong full number. Dito niya sila yung OTP. I-hack ko nga siya. Paano ko siya i-hack? Using social engineering. Sabihin ko, may nag-text sa'yo yung OTP, balikan na yung pakibigay na, paki-forward na sa akin. Gets? Di ba napapansin nyo, kapag mga OTP, ang minsan nang pinagawa ng XXXX, then last 4 to 3 digits yung nasa ulihan. Tama? Huwag yung buong number. Kasi pinapakita nyo, ito, kontakin mo sa kanya yung OTP. Tsaka yung sa instruction, okay din mga UI yung instruction sa password pag naglalagi. Meron pa kayong rules like for example, upper, lower case, sa registration. Pero wala kayong instruction na kailangan at least one upper case. Ano yung kanina ginawa niyo? Meron kayong new password, confirm password. Yes, sir. Sige. Meron po kaming verification kung paano po gagawa ng password si user para po maging unique, and then
Di po agad maging... Kailan yung verification na yun? After na po, dito po. Kailangan mag-hit muna ako ng button? Yes. Bakit? Bakit pa pupuntahin niyo pa sa service yung validation? Kung sa UI pa lang, pwede niyo na siyang i-inform na ganito na yung password. Kasi kung may way tayo na maglagay ng instruction sa UI para mabawasan na yung pagpunta niya pa sa service just to validate kung tama yung nilagay niya. Ayan o. Kasi kung naglagay na kayo ng instruction dyan, hindi naman nagagawin ng user yung ano eh, yung maling... ayan pala, password na sabihin please. Ayan po sir, diba, puro letters lang. Pag nag-submit po siya, pag-ano po siya, at least may characters, may lowercase, may number, and special characters. Parang iba yung nakita ko kanina. Parang pero nakita ka rin yung walang instruction. So may forgot password po. Yung sa train ka, kanina wala ko nakita eh. Ano nga, may Check nyo nga. ganun din po yun sa forgot password. Tulad din po sa pag-register. Yeah. Then, yeah. Forgot. Email na lang pala. Well, yung purpose nga nun, yung ano lang, parang dyan na yung OTP, tas yung password. Di po kasi ako nakapagpalit ng password dun sa may OTP sa may phone number ko. Pero save na po sila sa register. Eh, nakita mo, pati yung email. Yun naman. Kasi, for sure, yung nag-enter na user, yan din naman yung in-enter niyang email. So, ay, feeling ko go into... Save na lang po siya. O, sige, yan. Back na. Pero yun, basta meron nakitang walang instruction. Double check nyo na lang kung yan nga yun. Then log in ka. Ayan ba? Ay, hindi. Wait, ano ka muna. Buksan mo nga yung console lang mo. F12 ka. Yan. Tapos, log in ka. Ayan. Bakit nakalag yung user profile? Yung sa default ba yan? DOI na talagang nandiyan? If ever po kasi may error, nag-lag po kasi kami. So, I think po yung Hindi. Okay. Gets naman yun. Pero tanong ko, production na to. Bakit meron pa din? Kasi example, yung student ID available, true. Phone availability, true. Kasi ito pa yung pinaka-ano nga yan, yung user profile fetch. Tapos, na-console. Ang mahirap niya pati ID, ID4. Information and database ata ito eh. Tama? Yung Octave row. Okay. Punta kayo sa manage request. Meron nilagay si Eman to, manage request. Admin yan, no? Ayos. Ano bang git mo ba yun? Nilagay mo. Yellow pala yun. Bakit iba yung dating sa screen? Okay. Ayan, baba mo. Scroll ka. O, ano naman sila agad? Ano bang limit ng purpose? Ay, purpose yun. Purpose yun.
Anong limit? Wala. Lori tips ata na thesis na ata yan. Tama na yun. 2 follow thesis yung kinabi ni dyan. Okay lang. Siguro kung walang limit. Pero ang tanong dyan, kailangan mo bang i-post lahat dyan sa list of summary ng manage request yung information. Hindi, yun naman ako. Baka mamaya. Baka pwede nyo naman siyang merong tagable na may button na, alam niyo yun, mag-show, show more na lang. Kasi muna, mamaya yung hinahanap ko, hindi naman yung kailangan mo. Baba ka pa. Mahaba, ilan na yung ginawa niya? Ayun. Diba? Yan sa inyo naka-zoom out. Yan. Yung sa amin kasi naka-100. Naka-ilang scroll pa ako para makalagpas dun sa isang part na yun. Second, bakit kailangan yung i-post lahat ng request sa first flow? Scroll ka. Pababa. Scroll ka. Sige, scroll mo. Bakit lahat nakapost lahat? Tama yung maganda yung ginawa nung kabilang group. Ano yung ginamit nila? Ayun, sayang. Isang tawag yun, lazy loading. Yung every time na nag-scroll ka, tsaka lang siya na-internet ng kabilang grupo. No, ang dami. Kasi baka mamaya yung isa lang yung ginagamit ko. Like for example, yung return. Hindi ko naman kailangan na yung return. Baka mamaya by default na ilagay nyo sa manage request or load is yung mga kailangan i-manage. Na ano yung mga kailangan i-manage na? Yung mga approve. When we say pending and approve, ibig sabihin parang open pa siya. Bakit dapat yung ilagay nyo? So far, ginawa nyo, sorting lang nasa baba yung mga rejected and returned. Ang tanong, kailangan pa ba siya ng admin? Return po. Siguro pupunta na lang po siya sa mga reports po, which is yung mga... Okay, sa akin, okay lang na nandiyan. Pero maganda by default, on low, ang una niyang ipakita yung kailangan niyang i-manage. Kasi kapag nasa 1,000 na yan, pag nasa 1,000 na yan, or 100,000 of data, ang bigat niya, tas wala pa kayo nilagay na lazy loading. Ngayon, mabilis yan. Tsaka, suggest ko lang yung filter yan. Mas maganda yung filter na gawin nyo is multiple, hindi lang single. Alam nyo, yung checkbox. Okay na yan. Kailangan nyo lang i-tweak yung filters na may checkbox. So, yung default ay huwag approve or pending. Kaya, meron pa kayo. Ayun. And then, maliban sa sinabi ni Sir AJ, try nyo nga na pumunta kayo dun sa may URL. Nakalimutan ko siya paggawa pala kayo dun sa previous book. Ayan. And then, iburahin mo yung admin dashboard. And then, try mo na ilagay sample. And then, enter mo ano yung mangyayari. Ayan. So, what did you notice? And nag-game lang page. Di ba sa Angular, sa routing, meron parang built-in, kumbaga, na parang pwede tayong gamitin para mag-catch ng mga routes na parang hindi natin nilagay dun sa application natin. So like, do you know kung paano gawin yun sa Angular? Familiar ba kayo sa wildcard route? Ayun, so yun yung wildcard route, yung double asterisk. So, kapag naglagay yung user dun sa URL ng any path na hindi nakaspecify
dun sa application natin, yun yung pwede natin gamitin na role para i-display yung page na, di ba mapapansin nyo kapag sa mga actual na mga websites, makikita nyo na this page doesn't exist or and then meron kang pwede i-click for mag-redirect sa homepage. So basically, ayun, isa yun sa mga improvements dito sa na pwede nyo gawin next time. And then kanina, nung natala ni Sir AJ about dun sa phone number, ayan, nakita ko kasi dun sa settings, punta nga kayo ng settings. Ayan. Ayan, sa mobile number, kasi diba during registration page, humihingi kayo ng OTP kapag i-verify yung phone number. Saan nyo ba hindi nila? Sa forgot password. And then dito sa my profile edit, pwede nyo siyang i-edit, like edit anytime without verifying the number. Bakit? Since ang naisip ko lang po that time is yung forgot password and then di ba po access, si user lang naman po ang nakakapag-access ng account niya. Then ayun sir, di ko na po na-overlook yung part nung nung nagpag-edit nung password niya mismo sa loob na nung portal niya. It's okay, kasi ano lang naman siya, parang extra feature. But I just want to point out, kasi di ba in real world applications, kailangan talaga. Kasi what if naiwan nung nakabukas yung application na and then someone else maka-access ng account niya. So pwedeng number ko yung ilagay ko dyan, di ba? So makakompromise yung account ng user. So, but ayun, extra feature lang naman siya. It's not something naman na sumisira ng system yun. But ayun, gusto ko lang siya i-bring up. And then, nakita ko lang kasi dun sa repository nyo kanina na nakakommit yung disk folder nyo sa Angular. Tama ba? Ayan. Nakita ko lang. So, alam ko kasi by default, sa git ignore ng Angular, hindi na dapat yan. But I don't know, baka nagalaw nyo siya or something. Kasi naka-commit yung distribution folder nyo. We just sent kasi yung production na parang code na naka-deploy. So ayun lang, dapat hindi siya naka-commit. And then, sa UI naman, last na lang, balik na ulit kayo dun sa facilities. Yung isang suggestions ko lang, ay sa equipment ata. I'm not sure saan ko nakita yun. I think sa my request. I think sa admin pala yun. Yung parang may summary. Sa admin ba yun? Ayan. Ayan sa may admin dashboard. Ano ba yung purpose natin? Bakit tayo naglalagay ng summary sa dashboard? Di ba para makita agad ng admin yung summary ng mga items ganyan. So like, yung comment ko lang for improvement, para mas maging maganda ba? Gusto nila siguro na parang color-coded, kumbaga. Like, parang yung lahat ng active request is color green, parang ganyan. Kesa na naka-black siya lang. So, ayun ang improvement for UI. Ayun, Jim? Ayun, kanina yun pala kasi nag-training up ko yung sa Remember Me. Tapos, nung hindi ako nila-lock out, tapos pinipinip ko yung mga features. Mapansin ko na inconsistent yung function sa akin ng error. Meron pop-up, meron breadcrumb, tapos meron yung JavaScript laptop. So, kapag gagawa kasi ng ganito, it's better na consistent siya. So, yung isa yung way ng show sa akin ng error. Hindi yung may laptop. Tapos, gusto ko bumili dun sa database design. Ano ulit yung reason kung bakit siya hindi nasabi? Hindi po siya sunod kasi may nadadagdag din po mga features or na
binawasan po din namin para mas less complicated po siya. Questionable lang kasi yung mga types ng, for example, yung mga ilaw. Sa iba may ilaw, sa iba hindi. Gusto ko malaman if tirayin mo ba siya ayusin? Kasi gumagamit kayo ng hibernate, di ba? So automatic yung pag-generate ng tables. Tama, di ba? So gusto ko malaman if yun yung reason kung bakit hindi nasunod yung design. Kasi the way na pinake mo yung mga classes mo, repeated yung mga keynotes ko. Kahit pwede ka nang gumawa ng isang public keynote, tapos use ko sa multiple classes. Tapos kita mo rin, pwede ka keynote sa database, pero sa backend, like wala. Mayroong mga hard-coded strings. So, mayroon yung tulad ng type. Hindi ko siya mahanap, pero meron na mahanap, yung type ng basta meron kang type kasi, tapos string lang yung ginagamit mo sa kanya all throughout. Sa iba-ibang class. Much better kung pinag-ginagamit. Sa paggawa, nakita ko dito yung cross origin. Sa bawat controller mo, meron kang declare na cross origin. So, yung iba rin consistent, yung iba cross origin sa lahat, yung iba cross origin sa local host lang. So, medyo inconsistent siya. Tsaka, hindi mo kailangan i-declare yung cross origin sa bawat controller. Declare ka lang ng isa, tapos inherited na yung controllers. I think ayun lang sa backend side. Sa actions naman, sa GitHub actions, saka sa pull request reviews. Nakita mo, kung sabihin pa sa ibang grupo, meron silang automated review. Kayo parang wala. Is there any particular reason na nakakatawag? Kasi po sir, ang main dahilan po namin kung bakit kami gumamit ng GitHub Action is para i-check lang po yung mga dependencies of mga formula, kung na-referencing kasi from mga broken components. And also po, para lang po make sure na walang problem or bago ng version po sa pinis mo. Yun po yung main dahilan kung bakit. Yung ganun lang po yung nagkakaroon naman namin GitHub Action. So, meron dito sa history na compile code. Meron isa lang. Isa lang, meron dito compile code yung pero isa lang siya, hindi siya multiple reviews. So, pero sa good thing naman sa deployment talaga, deployment pipeline, maganda siya kung implement pa din, ginawa siya. So, yung deployment na ito takes from my languages. Dagdag ko lang yung sa backend. Tinignan ko yung codes mo. Tatlo lang so far. Yung basic lang is yung naming convention. Paki-check yung naming conventions mo. Especially sa mga variables. Then, yung mga messages, hard-coded. Kasi pwede mo yung mga messages na ginawa mo, like for example, sa mga throw ng catch or anything, na pwede mong i-reuse kasi yun. Madalas nilalagay natin siya into constant o familiar kayo. Para hindi siya hard-coded sa code. Kasi, ano siya, minsan na-reuse natin siya. And yung spacing, sobrang laki naman ng spacing. Ano yung spacing? Yung tab, yung mga indentation, binilang ko 8 spaces yung ginamit mo. Meron ko nakita eh. Okay, sa akin lang pala. Saan ba nakita? Basta meron ako nakita dyan na 8 spaces. Hanapin ko ulit approach kita kung saan. Binilang ko siya ang daming 8 eh. So, parang laki niya. Ito, example is yung off service.
service, authentication service, pag service. Tama ba? Ayun. So, pakitubot, laman yung space mo. Kasi minsan sa Java, pag especially ginagamit natin Jenkins, yung spacing itself, sabi lang, sa coding standard namin, yung spacing lang, pin-plug siya. Hindi mo siya makukumit sa pipeline hanggang hindi mo siya inaayos. Kasi kasama yan sa coding standards na ginagamit natin. Okay, diba? And then, last na lang pala. Napansin ko kasi dun sa roots nito, sa Angular. Kasi like, di ba, stand-alone na yung application nito. So, previously kasi yung default sa Angular is modular. And then, maraming reasons bakit stand-alone na yung default. And of course, isa sa mga reasons kasi is yung performance. So, like, nakita ko kasi dun sa roots nito, punta ka dun sa updateroots.ts. Sa GitHub. Para sa GitHub. Punta ka sa updateroots.ts. Ayan. Ayan. So, di ba sobrang dami nung roots? Sige, i-scroll mo hanggang sa baba. Ayan, di ba ang dami nung roots na sa 30 plus. Kapag nag-initialize yung Angular application mo, lahat ng roots na yan, ilo-load ng Angular app nito kasi hindi siya naka-lazy loaded. Yung previous group, nakita ko kanina, bawat group nila naka-lazy load. So for example, kapag pumunta ka sa landing page, ayun lang yung root na i-render ng Angular. Kung kailan ko palang click yung login, tsaka niya palang doon din i-render yung root na yun. Unlike dito lahat, nakikita nyo na since hindi siya naka-lazy load, lahat ng root na yan at initial load, i-load yan lahat ng Angular. So, kapag ganitong maliit na application, you barely feel the difference, like milliseconds or baka wala pa. Pero like sa mga actual na application, kapag nag-scale na yun, kapag napakalaki na yung application nyo, doon makikita yung difference. So, it's one thing to keep in mind lang. Mabilis lang naman i-implement yun. Parang maglalagay lang kayo ng load component or something. But, ayun, it's something to keep in mind. And then, ayun na lang. For sa team collaboration, ayun, katulad nung ginawa kayo ng previous group, kindly state your name and kindly tell us na lang in summary yung ginawa nyo for this project. Starting with Zero. I'm doing that. Yung aking main ano po talaga is more investing kasi. And yung pagdating naman sa coding ko, more on sa copy-fix ko na mga nakikita ko error based sa mga test cases yung ginawa ko, yung sa part ng coding. Pero more on testing. So like, when it comes to development, more on sa mga errors, validations. I'm Angelica Joy Uy, na tech lead po. Maghati po kasi kami ni project manager pagdating po sa backend. So, more on, nag-focus po ako sa admin side and then siya po more on sa student and organization side. So, ayun po yung napag-focusan ko sa part ko, yung more on admin. And then, yun po, sa my for campus. I'm Ashler Mansi Gomez, the UI and UX. So, yung mga ginawa ko po is focus po talaga lahat sa front-end. Doon po talaga ako nag-focus sa mga dashboard po, sa mga manage request, tapos yung sa may landing page po. Doon po talaga sa may front-end. Minsan din po tumutulong din po ako sa may sa back-end, tulad po ng
mali po, pag-add po doon. Tapos, yun lang, mostly po talaga sa frontend po talaga ako nag-focus. I'm Patricia Jernalente and I'm the project manager and also the developer. When it comes po sa project management, ako po yung nakatask sa mga document po ng mga testing, yung project structure, and then yung everyday collaboration between my team na notify sa kanila ng mga task nila first week, and also yung back-end. Kami yung nauna dito yung back-end sa system namin since nagkaroon ng problem din with our back-end developers. So, sinunod namin yung role ng back-end. And then, Anong problem? Kasi lang po kasi yung laptop ko, tapos taga din po ako ng under ng team. Every time din po na i-try ko dun sa mga computer shop, medyo nahirap po i-set up every time. ayun po, sa end niya. And nung ano po kasi nag-class po yun ng 2 sprints and half po ng sprint 3 po namin. So, sinunod na po namin siya ni Joyce since pinaka-nire-report po sa amin talaga ni Sir is mauna po yung back-end. And hindi po kasi kami na nag-rin po sa back-end. So, trinay pa po namin. And then, yung most na po na is sa front-end development po. Anong gamit mo ulit sa project management? Notion. Notion din po. May po. Can you show us? Yes. Ito yung ginamit. Project. Gano'n kayo kadalas sa isang week may scrum meeting naman kayo, di ba? Status meeting or software ng week. Every day. Anong sprint kaya sa ating lab dyan? Okay. So, sige. Mamaya, siguro may mga tatanong pa sila kayo dyan. Proceed tayo sa'yo. So, ako po si Kevin Marcelos and ang role ko po is developer. So, ang main thing na ginawa ko po is yung mag-request po ng student and organization ng facility and equipment. And dun sa upload din po ng user, ng admin. So, and yung email, yung figure din po para makapag-send kami ng notification. Okay. So, last question na lang for in collaboration for me. Kapag bibigyan kayo hypothetically ng extra sprint for the development ng system nyo, what would you change? Like, kung may daragdag pa kayo, may ibabawas, may i-modify ng specific feature or parts? Siguro po, if there's additional sprint, siguro po yung mga sinuggest nyo is yun po yung tawag po namin, for example po, yung sa SMS, especially yung mga dapat na credentials na hindi po nandoon. And then yung pag-zero po yung mga yung requirements po namin. And ayun po, sir. Sa akin is recommendation. Dahil po sa recommendations. Ang problem kasi talaga minsan sa development is yung strengths na ulan siya sa project siya sa backend. The recommendation is was to use constants, which is nice. Pero kasi, ang isa ko pang recommendation daw is to look up yung localization. Pagka gumamit ka ng localization, isang string, magagamit mo yun sa project mo sa backend. Yung localization
yung regression properties na mutual person. Last, wala okay na lang. Okay. Last question. China. If bibigyan ka, grade na din sarili niya from 0 to 10 sa contribution for the entire project. Sa akin po, 7. 7. For me, 8 po. We go 6. Tuning developers. Wala po. Okay. Thank you. Thank you, sir. Sige, tingnan kayo para magkilala kayo. Maging